tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Ay, gising ka na pala, anak. Pumunta ka nga doon sa kusina at tinakpan ko na ang pagkain mo doon. Bakit kasi ngayon ka lang nagising? Hindi ka ba papasok? Nagsalita ka na naman kanina, nagkinatok kita. Pero ngayon ka lang lumabas. Bakit ba? Hindi ka ba papasok ngayon? Aba, parang walang narinig ang babaeng ito ah. Ano ka ba, Olga? Kinakausap kita eh. Inay, Sabado po ngayon. Wala akong pasok. Ang kulit nyo. Eh, hindi ka nagsasalita, hindi mo sinasabi. Para akong nakikipag-usap sa wala. Magsalita ka naman kasi. Medyo masakit kasi ang ulo ko, Inay eh. Tinatamad ho ako. Mabuti na lang at walang pasok ngayon. Oh, may kumakatok. Sino kaya ito? Umagang umaga eh. Malamang si Maynard yan, Inay. Ha? Si Maynard? Yung masugid mong maliligaw? Inay naman, huwag kayong maingay. Baka marinig tayong nag-uusap. Ang mabuti pa, kayo muna ang humarap sa kanya. At pag tinanong ako, pakisabi na tutulog pa ako. Ano? Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Magandang umaga ho, Aling Mayang. Ay, Maynard, ikaw pala. May dala po ako rito na isang kain na lansones. Saan ko ba ilalagay ito? Ano? May dala kang isang kaing na lansones. And ako ang dami naman yan. Saan pa galing yan? Ay, sa Laguna ho. Sa Laguna pa galing ang madala mong lansones. Abay, masarap ang mga lansones sa Laguna. Oo, talagang masarap po, kaya dinalan ko po kayo. Ibig mong sabihin pumunta ka pa ng Laguna para bumili ng lansones? Ay, hindi ho. May lupa po kami kasi sa Laguna. Pinataniman po namin ng lansones at nag-harvest na po kami ngayon. Iyon pong dinala sa bahay kagabi. Ay, ganun ba? Ay, teka. Bakit nga ba dito tayo nag-uusap sa may pintuan? Halika, pumasok ka muna. Ay, salamat po. Maupo ka muna at ipaghada kita ng maiinom mo. Dako, siguradong napagod ka sa pagbuhat ng isang kaing na lansones. Ay, sige ho. Siya nga ho pala. Si Olga po. Dako, natutulog pa. Kaya maupo ka muna at kukuha ko ng maiinom mo habang hinihintay mo siyang magising, ha? Oh, hindi ka pa pala nakaayos. Alam mong dumating na si Maynard. Oh, Olga, ano bang hinihintay mo kung ganon? Bakit nakahilata ka pa rin dyan? Bumangon ka at harapin mo na siya. Inay, kayo muna ang makipag-usap sa kanya. Hindi pa ako nakakaligo eh. Bakit nga kasi hindi ka pa naligo eh? Alam mo namang dumating siya eh. Kanina pa siya dumating. Ito nga't aabutin na yata siya ng pananghalian dito eh. Sige na, lumabas ka na at harapin mo. Tinatamad po akong maligo. Oo, sige na. Tumayo ka na dyan sa harapan ng computer at maligo ka na. Abay, nakakahiyan naman kay Maynard. Ang dami pong manding dalang lansones. Ho,
May dalang lansones galing ng Laguna. Oo, may lupa pala sila doon na pinataniman ng lansones. Kaya sige na, maligo ka na at harapin mo na para hindi naman nakakaya sa kanya. Kanina pa siya naghihintay sa iyo eh. Una ho, excited lamang siya marahil dahil magkasintahan na kami. Ah, talaga anak? Nobyo mo na si Menard? Opo, nakukulitan na ako sa kanya kaya sinagot ko na. Anak, alam mo bang botong-boto ako dyan kay Menard. Mabait siya. Gusto ko para sa iyo. Nababaitan din ako sa kanya, inay. Kaya ko siya sinagot. Kaso, wala naman akong pagmamahal sa kanya. Ano? Oo, sinagot ko na. Ang kulit eh. Pero hindi nangangahulugan na siya ang gusto kong pakasalan. Eh anak, hindi kaya panluloko yung ginagawa mo. Abay, napakabait na binata yang si Menard. Kilalang kilala natin dyan. Dahil dyan lang sa kabilang kanto ang bahay nila. Eh, ano magagawa ko, inay? Sa wala akong pagmamahal sa kanya. Mabuti nga't sinagot ko pa eh. Pero tulad ng sinabi ko sa inyo, kung may ibang manliligaw sa akin na mas higit sa kanya, makikipag-break ako kay Menard. Hintayin mo na lang saglit ang anak ko ha. Naliligo na. Late na kasi na natulog, kaya hayon, napuyat. Siya nga pala. Dito ko na lang ba ng halian para medyo mahaba ang oras ng pagkukwentuhan ninyo ng anak ko. Ay, opo, sige ho. Maganda po yung sinabi niyo, Aling Mayan. Ay, tabang-taba. Matitik mo pa itong kakanin na niluluto ko. Paborito ko po ang kahit anong kakanin. Hindi po ako magsasawang kumain noon. Oo. At pasensya ka na doon sa anak ko ha. Pag ganitong wala siyang pasok, talagang tanghali na kung magising siya. Ay, okay lang ho yun. Wala rin po naman akong pasok sa trabaho kaya okay lang ho. Na hintay ko si Olga. Ano? Magnobya na kayo ng best friend ko? Oo. Salamat at malaki ang ambag mo sa pagsagot sa akin ni Olga. Anong malaki ang ambag ko sa pagsagot sa'yo ni Olga? Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magkakaroon ng pagkakaroon na puntahan siya sa bahay nila. Ikaw naman kasi, kung bakit kasi hindi mo siya maligawan nang hindi ako kasama? Naiiya ako kasi sa kanya eh. At alam mo, dahil sa pagsama-sama mo sa akin noon, at ililibre kita ngayon, sagot ko ang pananghalian mo. Oh, galing ako dito sa bahay niyo nung isang araw eh. Wala ka, saan ka ba nagpunta? Pinuntahan ko lang yung dati kong kaklase na pumunta ng Canada. Nagbalikbayan siya. Kinuntak niya ako at ilan sa aming kabats. Nagkaroon ng konting salo-salo sa bahay nila. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ba magnobyo na tayo? Sinabi mo sana para nasamahan kita. Teka, wala rin lamang akong pasok sa trabaho ngayon. Ano kaya kung lumabas naman tayo? Ha? Ang sabi ko,
lumabas tayo. Mamamasyal tayo kung saan mo gusto. Tsaka, kakain tayo sa labas. Kwan kasi, medyo masama ang pakiramdam ko. Alam mo na, maghapon ng trabaho. Masamang pakiramdam. Kwan, uminom ko naman ng gamot. Bibili ako kung gusto mo, ha? Naku, wag na. Mawawala din to. Tinatamad lamang akong gumala ngayon dahil nga masama ang pakiramdam ko. Kaya umuwi ka na muna para makapagpahinga rin ako. Ano kaya kung dito muna ako para mabantayan kita? Ano? Sira ka ba? Matutulog ako sa kwarto ko, no? Doon mo ako babantayan? Isa pa, hindi naman ito grabing sakit eh. Pagod lang siguro ito. Sige, alis na ako kung gano'n para makapagpahinga ka. Pero, kung ano man ang kahihinatnan yan, tawagan mo lang ako at pupuntahan kita rito. Oo na, ang uuwi mo naman. O sige na, umuwi ka na. Hindi tuloy ko mahawakan ang cellphone ko. Sigurado, marami nang nag-message sa akin sa messenger ko. Benay. Kayo pala, Aling Mayan. Galing yata kayo sa palengke. Sige papasok na muna ako sa kwarto ko. Sige. Teka, Olga. Pasok ka sa kwarto mo. May bisita ka pa. Naririto ang dobyo mo, Masama Olga. yung pakiramdam ni Olga, Aling Mayan. Magpapahinga lang daw siya. Pero, nagkausap na kami. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Ganun talaga ang anak ko. Pag masama ang pakiramdam, nagkukulong sa kwarto. Mabuti na rin po yun para magkapagpahinga po siya. Kwanda, magkasinta na pala kayo ng anak ko, Menard. Totoo ba? Ay, oho. Nasungkit ko rin pong pinaka-aasamasam ko, Aling Mayan. Napag-uusapan nyo na ba ng anak ko ang pagpapakasal ninyo? Hindi pa ho eh. Ay, dako, kung nobya mo ng anak ko mamamanikat ka na. Dalhin mo na ang mga magulang mo dito. Ayun yun, sasabihin ko sa mga magulang ko para makapamanhikan na ho kami. Doon din naman ang patutunguhan ng relasyon ninyo. Bakit pa natin patatagalin? Alam mo, mas maganda yung mga bata pa kayo na bubuo ng pamilya para pag lumaki ang mga anak ninyo, para lamang kayong magkakapatid. Teka, ilang taon ka na ba, iho? 25 na ho ako. Yun naman pala ang mabuti pa. Kausapin mo na ang anak ko at sabihin mong magpakasal na kayo. Kung ang gagastusin mo sa kasal ang pinoproblema mo, ay huwag mo nang alalahanin. May kapatid ako na tutulong. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Talaga? Ang nanay mo mismo ang nagsabing tutulong sila sa gastos sa inyong kasal? Uwi, itong si Inay kasi, botong-boto kay Maynard. Oh, ayaw mo ba nun? Walang problema ang partidos mo at kay Maynard. Kaso nga, wala akong pagmamahal sa kanya. Hindi ba nasabi ko na yan sa'yo? Ano? Oo, hindi ko siya mahal. Kaya ayoko pang magpakasal sa kanya. Dahil ang gusto ko, mahal ko ang lalaking pakakasalan ko.
Siyempre naman makakasama ko ng panghabang buhay tapos hindi ko mahal. Parang unfair yata yun sa akin. Ganun naman pala eh. Bakit mo pa siya sinagot kung ganun? Hindi ba't ikaw ngayon ang unfair? Dahil parang pinapaasa mo lamang siya sa wala? Papaano naman kasi? Nakukulitan na ako sa kanya. Kaya sinagot ko, kahit hindi ko siya talaga mahal. Naku, paano yan? Hindi mo pala siya mahal eh. Bakit ka pa nakipagrelasyon sa kanya? Ewan ko ba? Naku, kawawa naman si Maynard kung ganyan. Nawala ka palang pagmamahal sa kanya. Tapos umaasa yung tao na mahal mo rin. Anong gagawin ko? Babawiin ko ang sinabi ko sa kanya? O di masasaktan yung tao? Di mas mabuti na yung ganun. Yung masasaktan na siya. Para hindi na siya umasa pa. Anak, nung isang araw nasalubong ko ang Inday ni Bedard. Nagkakwentuhan. At yun na nga, nabanggit namin ang relasyon ninyo ni Bedard. Ho? Pinag-usapan ninyo ang relasyon namin ni Maynard, inay? Oo naman, may relasyon na kayong dalawa Ano pa nga ba ang aasahan mong pag-uusapan namin? Ano naman ang napag-usapan ninyo? Bakit niyo sinabi? Inunahan niyo naman siya. Hindi naman ako ang unang bubanggit nagtungkol sa relasyon ninyo sa pagkikita namin. Ang inay nga ni Bedard ang unang nagbukas ng usapan tungkol sa inyong dalawa. At syempre, hindi mo maiaalis na mapag-usapan namin ang tungkol sa inyong kasal. Ano? Usapang kasal? Wala pa sa isip po yan. Anak, 22 anyos ka na. May trabaho ka na rin. Kaya walang masama kung magpapakasal na kayo ni Medard. Wala nang hadlang para sa pagpapakasal ninyo. Dahil pareho na kayong nasa edad at parehong may matatag na trabaho. Ano ba naman kayo, inay? Pinangungunahan naman ninyo ako Dako anak, bihira na ang mga lalaking katulad ni Medard. Gwapo na magalang pa. Ganun po ba? Binigyan lamang kayo ng lansones ng isang kaeng na silaw na kayo kaagad. Hindi naman sa ganun, anak. Kaya lang, bukod sa mga katangiang nabanggit ko kilalang kilala na natin siya at ang pamilya niya. Dahil dyan lang naman ang bahay niya. At mayroon pa pala silang lupa sa Laguna na pinagtataniman ng lansones. Pero inay, hindi pa ho ako nagsasawa sa buhay dalaga. Nakakainis naman kayo. Anak, mabuting anak si Medard. Kaya gusto ko siya para sa iyo. Dahil naniniwala ako, ang mabuting anak ay magiging mabuting asawa. At mapapanatag lamang ang kalooban ko kung makita kong si Medard ang mapapag-asawa mo. Pati mga magulang mo ay pinagtutulakan ka na mag-asawa? Ha, Bessie? Oo nga papaano naman kasi? Si inay gustong-gusto si Maynard. Yung inay naman ni Maynard, gustong-gusto akong maging manugang. Wala palang problema kung ganun, Bessie, di ba? Kaso nga, ang problema, hindi ko mahal si Maynard. Matututunan mo rin siyang mahalin. Ano pang hanapin mo sa kanya? Gwapo naman siya, at mabait, at may magandang trabaho. At higit sa lahat, ay suportado ng pamilya ang bawat isa sa inyo. Papaano naman ang damdamin ko?
alangan namang makikisama ako sa lalaking hindi ko mahal. Madaling mahalin si Maynard. Dahil bukod sa gwapo siya, mabait pa. Ano pang hanapin mo sa kanya? Kaya kung ako sa'yo, magpakasal ka na kay Maynard. Nag-iisa ka lang. Papayag na kaya si Olga na magpapakasal na kay Maynard? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert de Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligaya